Hello, good day. I'm JBL Bernardo and I'm from BSIT3A. Here in this video, I will show you my laboratory and how the add, edit, and delete buttons works. And I also added other features, so watch until the end. So what are we waiting for? Let's go. So first, punta lang tayo sa control panel ng SAMP. Then start lang natin yung Apache and then MySQL. Then click admin to para mapunta tayo sa PHP may admin localhost. So, ito yung lab 3 table natin na merong students sa loob. So, ito na. Kanina, nag-sample na ako ng 10 students, bali 11 na nakapasok dito sa loob. So, ngayon punta naman tayo sa VS Code para ipakita natin yung line of codes natin kung paano nagwo-works yung ating ginawa. So, X lang natin to. Then X. Then X. So, add, open folder. Then, go tayo sa htdocs. And laboratory 3. So, ngayon, ito yung index.php natin. Yan siya. At merong konting nilagay tayong style. Pero ito ay gawa din sa Bootstrap. So, ayan yung script. Nakapaloob na rin sa loob. Ito yung index. So, sa index, meron tayong dalawang columns o ibig sabihin dalawang grid at saka doon natin nilagay yung output at saka yung pag-a-add ng data. So, makikita natin ito mamaya. Papakita ko lang sa inyo yung line of codes ko na ginawa. So, yan. So, database, ito yung database connection natin which is dbcon.php. So, ayan lang, ganyan lang simple. Ayun nga, gaya kanina sabi ko, lab 3 yung pangalan. Tapos, ito sa edit button, ito yung function niya. Dito siya pupunta pag in-edit natin. Ayan, tignan nyo lang. And then sa view, pag pinindot natin yung view button, dito din siya mapupunta. Ito yung mga function na yung gawa ng codes natin. So, ito yung database, students.sql. So, may konting script. Ito, dun sa may ano lang to, sa delete button lang. Tapos message, may message siya na kapag nakapag-add na tayo, ito yun. Pag nag-add na tayo na, ibig sabihin ay student successfully added. Mga ganun ba. Tapos, ito, header. Yung header, naglagay lang tayo ng header para hindi masyadong plain yung ating ginawang web. Kahit pa paano, may design pa rin yung taas. Function. So, yung function, ito yung mga PHP niya function for databases. Delete student. Ito yung function niya for delete students. Makikita po natin. Ayan po yan. So, sa update students, ito po, sa update. At saka dito na rin po pumapasok sa update students yung images. Yung images. Kung paano nagwo-works kapag naglalagay tayo ng image. So, yun, folder icon para dun sa icons natin sa title bar at saka sa nav bar. Ito siya. Tapos sa uploads, yung mga pictures ng mga nilagay natin dyan ng mga klase. So, ngayon, punta lang tayo index and then sa index, serve project. So, after serving project, ito na siya. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa navbar, dito lang tayo naglagay ng JB Bernardo, Laboratory 3, tapos ito yung icons na sinasabi ko. At saka meron din dito sa taas, naglagay din tayo. So, ngayon sa navbar, yung ginamit nating ditong background, linear gradient color to. Ganun din, magkamukha din siya yung sa table na dalawa. At saka sa ginawa nating footer na, kahit pa paano may footer, nasabi dito about me, hello, good day. I'm JBL Bernardo from BSID3A. And this is my laboratory 3 in IT206. Tas konting contact us na email ko, tas phone number. Tas follow me, so social media account, Facebook,
TikTok, and Instagram. Sa background naman, ganun din siya, linear gradient na kulay. So, medyo darker lang para maganda yung combination ng kulay. So, ito yung sinasabi ko kanina, na nagdagdag tayo na ibang features. So, ito yung print button. Na pag pinindot natin itong print button, ngayon magpiprint yung table natin. Magpiprint siya with images. Gaya na sabi ko kanina. So, yan. Yan lang naman. Yung dinagdag natin na medyo ganado ako hanggang ngayon. So, eto, landscape. Pwede naman siya sa landscape. So, yun lang. So, ngayon, try naman natin to sinasabi ko view button. So, sa view button, pag pinindot natin to, makikita lang natin dito yung mismo information nung inad nating students. So, ito yung records ko, sample formal features, tsaka name, subject, year and section, birthday, age, sex, tsaka address, and action taken. So, dito, ito lang, yung purpose niya, to view lang. So, ito naman is to edit. To edit, pwede natin itong palitan ng profile. At saka pagka kinlik lang natin to, pili lang tayo dito sa loob ng folder natin. Sa uploads, pili lang tayo ng picture. Pwede naman natin yung palitan. So, dito, try natin. Para maniwala kayo. Kunyari, lalagyan lang natin tong JB Bernardo. Kunyari, lagyan QWERTY sa dulo. QWERTY. Tapos kunyari, yan lang, gagawin kong female. Tsaka gawin natin itong kahit paano San Ildefonso. So, enroll, drop. So, pag pinindot natin itong save, then makikita din natin yung pagbabago dito sa table. Yung pagkaka-edit na ginawa natin. So, sa delete naman, pag pinindot natin itong delete button, madi-delete yung mismong naka-input natin dito sa table ng records. So, dito, ginawa ko lang ito lang, pag pinindot natin yung delete button, meron lang siyang message lang na, are you sure you want to delete JVL Bernardo queries record? So, itatanong ka lang niya kapag pinindot natin okay, and then, yung information is magiging totally deleted na. So, ganun din dito sa iba, pag pinindot natin, are you sure you want to delete Ivy May D. Tianes records? So, ganun lang. So, ito, testing natin i-delete tong kay JVL Bernardo QWERTY. So, delete. Are you sure you want to delete JVL Bernardo query? So, record. Pag okay, then, ayun. Hey, student deleted successfully. So, nawala na. Makikita natin. Ganun din sa localhost. Kanina, ayan, meron din. So, ngayon, pagka na-refresh natin or na-reload, yun, mawawala na. So, sa add button naman, pakikita natin kung paano siya mag-function sa add button. So, dito, kunyari, ibabalik natin si JV. Add images lang tayo. So, image. So, add image. Then, htdocs. Love3. Sa folders. Then, yung kay JV. Add lang natin. Tapos, add lang ulit tayo ng, eto, JB Lim Bernardo. Sabihin natin networking 2. So, from BSIT 3A. So, my birthday is, ito na, i-reveal na natin. Ako ay August 4, 2002. So, yun, 2002. August 4. So, I am 21 years old, male, and enrolled. So, after that, pag nakapag-fill up na natin lahat, pwede natin click yung save button, and then pag-click natin yan, merong messages din na lalabas dyan. Hey, student created successfully. So, pag in-scroll down natin tong table, makikita natin sa baba, ito, nakapag-add na ulit tayo ng JB Bernardo Lim.
networking 2 beside 3A. So yan, makikita na ulit natin. So yun lang, ganun lang kadali yung system na ginawa natin. So that's all and thank you for watching. Bye-bye.